account mga kababayan, abay nag-live post si Princess Maui. Yes, meron siyang pasabog mga kababayan. At saka ang dami po niyang sinabi doon kasi nga alam ho natin na siya po ay galit na galit dito kay Joey. Diba? Alam na ho nating lahat na sila po ngayon ay nag-away-away mga kababayan dahil po sa pera. Yes, as usual, kapag ito po yung mga DDS na mga vlogger, mga influencers ng kabilang kampo mga kababayan, kapag sila dito po ay mag-away-away, involved talaga po yung pera. At saka napakalaki po na involved na pera mga kababayan, ang laki po ng halaga na yon, kaya ngayon sila nagkaunsihan. At saka doon po sa mga screenshots na nakita ho natin sa ibang mga vlogger mga kababayan, hindi doon sinabi lahat ni Princess Maui. Kundi dito po sa kanyang live na ipapakita ko sa inyo mamaya, marami siya mga sinasabi dito na kung saan nakakagulat at talaga pong mabalatan natin dito yung mga DDS, sila po yung mapapahiya mga kababayan kasi nga ni-reveal dito ni Maui yung tungkol po dito sa budget, tungkol dito po sa mga panggagatas nila sa mga OFW mga kababayan, pati po yung mga kababayan natin na nandito po sa Pilipinas, ginagatasan nila dahil syempre alam ho natin po kanang ginagawa ay hindi po yan para sa bayan mga kababayan, kundi yan po ay pamimira nila, yan po ay negosyo nila mga kababayan. Alam naman natin yan. Diba? So sila dito po ay nagbulgaran. And also, nalaman rin po natin dito na yung plano nilang gagawin sana doon sa mga pare na kung saan nag-rally the other day mga kababayan, yung tungkol doon sa nakalimutan ko ng name sa grupo ng mga pare, yung sila yung nag-file po ng impeachment case doon kay Sara Duterte. At saka sila po yung nanawagan mga kababayan tungkol doon sa budget ng ating gobyerno. So meron pala sana silang plano doon. Pero sila po ay nagkagulo mga kababayan kaya nakalimutan nila yung plano nila para doon sa mga pare. At saka dito rin po sa sinabi ni Harry Roque na siya po ay nadulas mga kababayan tungkol dito kay Sara Duterte, tungkol po dito po sa mga supporters or mga bumoto kay Sara Duterte mga kababayan. Yes, you heard it right mga DDS. Marami pong pasabog si Sara. Ngayon, pag-uusapan na po natin, ito pong nangyaring, meron kasing rant na live o nag-rant po itong si Princess Maui mga kababayan kasi siya po ay bumanat, nag-respond siya doon po sa 4 hours na live ni Joy De Vera at kasama niya ang kanya mga best friend po, mga best friend niya na mga vlogger kasi nga itong si Joey nagpaiyak-iyak doon sa kanyang live mga kababayan tungkol dito sa pera. Kasi siya po ay binulgar dito ni Princess Maui na malaki daw mga kababayan ang nakuhang budget, ang kanyang nakolek, ang kanyang meron po kasi nag-donation mga kababayan, meron kasi donation drive silang ginagawa para doon sa ginagawa nila noon na rally doon sa EDSA mga kababayan. Nalaban natin yung malakihang rally nila, marami dong mga vlogger na nagkakapera mga kababayan. At dito natin masasabi na ginagatasan talaga nila ang ating mga kababayan po ng mga OFW, pati po yung mga kababayan natin po dito sa Pilipinas. Kasi ginagamit nila yung EDSA. Ginagamit nila ang kanilang goal dito na para po mapapatanggal sa pwesto si PBBM. Nanawagan sila po yung nababakas sakali na magkaroon dito ng people powers na people powers for na hindi pa rin po dumami mga kababayan. Ang galang ginagawa dyan sa EDSA, sila po nababakas sakali na sila pa ay dadami mga kababayan. Pero hindi po nangyari hanggang ngayon. Kasi hindi naman po tanga ang mga tao. Diba? Yan kasi ang mangyari mga kababayan. Yang bangayan ni Maui at saka ni Joey, ito kasi ang lagi nating sinasabi dito na kapag ang mga followers ay hindi organic at puro bayaran mga kababayan, ganyan talaga ang mangyayari. Diba? Lagi ho yan sinasabi ni Sir Ivan. Napansin nyo ba once sila po mag-away-away mga kababayan, involved talaga yung pera. At saka nakakatawa dito mga kababayan kasi nga nagbangayan ngayon, nabulgaran ngayon, ito pong si Joey at saka ito pong si Princess Maui, sumabat na ngayon ito pong si Banat Bay. Anong ginawa niya Sir Ivan? Siyempre, nagmalinis mga kababayan, nagmalinis kasi nga according dito ni Banat Bay, kahapon mga kababayan, sabi niya, it has come to our attention that some bloggers are accepting donations from OFWs for rallies. And questions are being raised about where these funds go. While we do not doubt or question the motives of other bloggers, we want to clarify that Banateros does not engage in such activities. To reiterate, we do not accept donations from OFWs. Thank you. Hindi daw sila tumanggap ng donation galing sa mga OFW mga kababayan, ang Banateros. Hindi daw. Nakatawa naman. Diba? Lagi silang nasasangkot sa kanya mga kababayan noon.
Ang dami po nilang mga tinarantado po ng mga OFW. At yan, saka yung mga OFW na yun, in-scam lang makabayan. Di ba? Marami nagsumbungan doon. Naalala ko yan eh. Di ba? Yun, ang live doon kay Banat Boy, saka basta maraming iba makabayan. Nakalimutan ko yung name, yung OFW na nagreklamo. Pati po in-scam po doon sa kapatid po ni Banat makabayan. Ito po sa sasakyan at saka hinihingian niya ng mga, alam niyo na, yung mga palipad makabayan, mga donations. At saka ang kawawa dito, yung mga oto-oto kasi na mga OFW makabayan. Kasi ginagamit nila dito ang kanilang pagrarally, ang kanilang pagtatanggol dito kay Digo, at saka meron silang paggagamitan makabayan. Kaya nga napapansin ba natin na every time po merong issue sa mga pera, itong kabilang kampo makabayan, bigla kagad po mag-segue itong grupo nila ni Banat Bay. Parang gusto lang humiwalay kagad makabayan para hindi madamay. Napansin ba natin yan? Gusto kasi magmalinis eh. Well, siya nga pala. Speaking of mga rallyista dyan sa EDSA, alam nyo, kanina madaling araw makabayan, nandyan pa rin po sila. Di ba nakakatawa talaga eh. Nandyan na po sila, nag-unexpend po ng Christmas makabayan. Doon po sa EDSA. Doon na po sila hubiga, doon na po sila kumain, natulog makabayan, pero naka-on lagi ang kanilang live. Tingnan nyo, di ba, pinaringgan ko sila doon sa aking Facebook account makabayan. Sabi ko, mga didishets, sana pagsabihan ninyo yung mga kalyado ninyo, mga vlogger, mga rallyista doon sa EDSA na umuwi muna kasi nga Christmas. Kasi sila po yung nag-amoy na ditong patis makabayan. Amoy patis na ho sila. Pero tingnan nyo, nandyan pa rin po sila makabayan. Bakit ayaw lang umuwi? Kasi alam naman natin, nakaka-beneficyo kasi sila dyan makabayan. At saka marami silang tinatarantado, mga OFW, ginagatasan nila, kaya marami silang nakuha na mga kulay green sa mga kababayan natin po na mga OFW. Ang ginagawa nila dyan sa EDSA, di ba tingnan nyo hanggang ngayon makabayan, nandyan pa rin po sila at hindi na po sila nag-uwian. Kasi kapag nandyan sila sa EDSA, kasi nga sigaw-sigaw sila dyan, baba, BBM, tatanggalin daw sa pisto, dapat ipalit na daw itong si Sara Duterte na bubo. At saka marami po sinasabi na maraming corrupt daw sa gobyerno natin, saka tinatawag na mga congressman, sinisiraan na lagi si Speaker Martin Romualdez. Pero ang laging nagsasabi dito na mga corrupt daw yung mga kabinete ni PBM, yung corrupt po ng kabilang kampo makabayan. 'Di ba? Yung pong maraming issue ngayon sa mga budget, sa confidential funds, at saka marami pang issue ngayon ng silabasan po tungkol sa COA makabayan. Meron sa Evan? Yes, meron po. May bago makabayan tungkol po sa COA sa panahon ni Sara Duterte doon sa DepEd makabayan. 1 billion pesos ang budget. At saka yan po iabangan natin kasi yan po pag-uusapan po sa next year makabayan. Konting naman Sir Ivan. Meron po kanina na balita makabayan. DepEd paid 1 billion pesos for unusable digital projects COA fines. Meron makabayan, saka konting sa balita, DepEd paid 1 billion pesos for unusable digital projects COA fines. The DepEd spent 1 billion pesos on a digital infrastructure project that failed to deliver any usable outputs, according to the COA makabayan. Sabi pa dito, the project DERPS was intended to automate payroll, inventory, and financial records but resulted in wasted public funds due to the non-delivery of key components. So walang kwenta ang kalang project makabayan at hindi rin po nagamit ng ating ahensya. COA criticized DepEd for paying over 78% of the project's 1.356 billion pesos cost to a contractor with questionable financial capacity and history of delays. Payments continued despite the absence of a functioning system, leaving DepEd reliant on manual processes. Hindi nagamit ang project makabayan. Diba? Sayang talaga. At yan po, ipanahon po ni Sara Duterte makabayan. Ganito talaga ka-inday lustay itong si Sara Duterte. At marami ngayon mga very controversial na talagang involved si Sara sa corruption makabayan. Pero yung mga akusasyon sa kanya, yan po'y pilit niyang iniiwasan, anyang sumagot makabayan kasi nga according sa kanya, confidential daw. Confidential sa makabayan, di ba? Tingnan nyo ang mga nagreklamo dito at saka gumagawa po ng mga issue dito sa kabinete ni PBM at saka kay PBM at saka kay F. Alisa.
yung corrupt makabayan. So yan pong ginagamit ng mga realista dyan po sa EDSA. Ginagamit nila kasi ang goal nila, pababain nila sa pesto si BBM. Pero ang nasa likod dito, na galang ginagawa makabayan, pinipirahan lang nila ang kanilang mga followers, mga nauto po ng mga OFW kasi malaki po mga perang pinapadala makabayan. Alam niyo ba, 600,000 pesos? 600,000 pesos ang nagasto daw ni Princess Maui makabayan doon sa rally. 600,000 nalikom niya na budget makabayan para po sa rally. At saka maniniwala ba tayo na yan po'y ginasto po yan po'y sariling pera ni Maui makabayan? What do you think? Sariling pera niya or yun ba ay nakulimbat? O yun ba ay kanya makuha makabayan galing po sa mga donations? Kasi yun po daw ay ginasto niya para lang po doon intended sa rally makabayan. Isipin niyo po, 600,000. How much more yung ibang mga sikat na mga vlogger na mga DDS makabayan? Magkano kaya? Grabe, no? Grabe na 600,000. At para maintindihan natin, ipakita ko muna sa inyo ang vlog ni Princess Maui. For more details, let's watch this. Si Joey at ang kanyang madam na umakyat daw sa live niya kagabi, kinulit ako ng kinulit na pumunta at sumama sa kanila sa Davao. At mismong ikaw, Joey, ang nagsabi sa akin na nakahanap na ang madam mo ng sponsor natin. For hotels, for tickets. Kaya kung wala man akong utang na loob sa madam mo, ay lalo dahil nalaman kong hindi siya ang gumastos ng plane ticket kung pagkamahal-mahal papuntang Hong Kong, kundi si Miss Maharlika. Kinakaladkad ko na sa live na ito ang pangalan ni Miss Maharlika. Si Miss Maharlika ang gumastos ng pagpunta ko sa Hong Kong. Period. But I will let you know kung paano ako maging katunggali. Di ba mahilig ka mag-screenshot? Screenshot mo na kaya yung mga pinagpo-post ko. Sa lahat ng mga pinost ko, never kitang pinangalanan. Alam ko ang buo mong pangalan. Ang apelyido mo, yung binili ng taga-Japan, di ba? Yung in-sponsoran ng mga taga-Japan na dala-dala namin dyan sa rally namin sa EDSA. Yung apelyido mo, di ba? Oh. I could have named you at balahurain ka on social media. I didn't. Pero pumiyok ka ng pumiyok and may mga screenshots na ako sa mga pinagpo-post mo against me at tinatag mo pa ako sa mga posts mo, and I also have video recordings kung paano mo rin ako binalahura, though hindi kita pinanood. So kung may dapat kasuhan dito, ikaw yun. Mag-pray ka na lang na after 6 months or after a year, may boyfriend na ako para hindi na kita balikan. Kasi masaya na ako sa aking, baka kulang lang ako sa aruga, right? Baka kulang lang ako sa pag-ibig, kaya Merry Christmas! Girl, paano hindi ka tatawaging bida-bida? Ayaw mo sa rally sa EDSA. But despite that, nawalan ka ng choice, ang dami mong natanggap na tulong from the OFWs and from your followers, at gusto ng mga nagpadala sa'yo na itulong mo sa EDSA. Kaya kung ano na ang mga binili mo, ang nakita ko lang naman binili mo, flaglets, isang maliit na flag, mga ganon. Ilang libo ba yun? 1,000? 2,000? Kano lang yun? 10 piso lang yun. Yung computation mo nga, exage, na-overprice mo pa. Huwag nga ako, girl! May mga pa-t-shirt printing ka pa. Walang ganon. Kaya, girl, another thing. Yung screenshot, di ba, nasabi ko pikon na pikon ka na sa GC natin. Alam niyo yung GC na yan. Girl, look, grabe ka talaga. Hihinahunan ko na lang, pero you deserve a malulutong na mura kung tutusin. Yung GC na yun, alam mong sekreto. Oh my God, pinost mo ang screenshot. Para palabasin mong masama ako sa conversation na yun. Hindi naman makikita doon sa conversation natin sa importanteng group chat na yan, nandiyan ang mga malalaking tao.
karespe-respetong tao, pero pinost mo. Never kitang pinangalanan, never ako nag-post ng screenshot ng group chat natin. Pero pinost mo. Wala dun sa mga screenshots mo yung gusto mong mangyari na bastusin ang rally ng pari nung Lunes. At hindi mo kuno, sabi mo, hindi mo euphemism na lang, hindi mo pipigilan kung ang mga, anong tawag mo dun sa kulto nyo? Hindi mo pipigilan yung mga followers mo at ng kung sino pa na yaw-yawan ang pari or ibo ang pari. Inevitable, sabi mo. May iba pang mga screenshots ng pang-i-encourage mo na bastusin yung rally ng pari or kay kalaban natin. Diyan tayo nag-clash. Yan ang susunod nating discussion. Okay. Kasi sa laban na ito, ako na ang magsasabi sa inyo mga ate at kuya, she is fake. Hinahon, Maui, hinahon. Jollibee, bida-bida ang sarap, you are fake. I have proof that you are fake. Maraming nagbe-message sa akin about you. And sabi ko nga sa inyo, ang rally sa EDSA, ilalabas niyan ang totoong kulay ng mga Duterte supporters. Pili ka. Gusto mo sa EDSA o ayaw mo sa EDSA? And you chose to hate EDSA. Wala ka lang choice kasi ang dami nang nagpadala sa'yo at kailangan mong i-deliver yung budget na tinulong sa'yo ng OFWs. Pinost mo yan. Ang post mo, hindi yan ang totoong amount, girl. Mas malaki ang na-receive mo dyan. Huwag mo pinagluloko. Hindi lahat na nakapost sa social media, mga ate at kuya, totoo. Hinahon. You gained more than that. Yung nire-reveal mo, tapos palalabasin mo, mas malaki pa ang ginastos mo. Girl, hanggat hindi ka gumagastos ng katulad ng amount, and I will stand by it, mga ate at kuya. Kung hindi mo kayang gumastos ng amount from your own pocket, Jollibee, katulad ng ginastos ko na 600,000, wag mo kong yabangin dahil sa EDSA. Kung may mga nagpadala man sa GCash ko, marami actually marami. May mga maliliit na amount, may mga malalaki rin. Okay? Nung unang araw nga, kaya nga tumigil ako ng pagla-live. Okay? Para hindi ako mapintasan dyan. Kung may mga tumulong, nagamit namin yan sa emergency pagbili. Naalala nyo yung day 1 na panisan kami ng pagkain? Ang daming napanis. Tapos yung ibang mga rallyistang nagsipag-uwian, ang dami nilang dalang pagkain. Kumbaga, hindi nila dinistribute one by one, hinako. And may napanis. Nung napanisan ng pagkain at walang pagkain, kailangan naming bumili. Kaya kung ano man ang naitulong sa akin ng iba, ubos yan dyan sa EDSA. O, di ba? Laking budget involved mga kabayan. Malaki kasi ang mga napira nila dyan sa EDSA. Yung EDSA nila mga kabayan, front ang ho nila yan. Yan po ay negosyo nila. Kasi marami sila nakukuha po ng pera, marami kasi silang nagagatasan dito, bagugunan po ng pera mga kabayan kasi nga marami mga oto-oto na mga tao naniwala po sa mga pinagsasabi ng mga kabayan. So yan po ang nangyari. Kaya lagi silang nakadikit dyan po sa EDSA. Diba, DDS? Correct pa ang wrong. Kaya nga maraming nagsilipatan na mga BBM vlogger noon makahabayan. Ngayon, nandun na po sa kabilang kampo ng DDS kasi malakihan kasi ang involved na pera doon. Diba? Marami mga nagreklamo. Saka meron pong ang vlogger, yung pong si PL Makahabay, according po kay Takero, na lagi niyang tinatanong ito si Takero kung meron bang budget dito, magkano ba, saka meron ba tayong makuha dyan. Dahil wala pong money involved, siya bigla pong bumaliktad, doon na po dumikit sa mga Duterte. Kasi busog na busog sila doon makahabayan. At kasi pinapalakas ng ng mga supporter ni Digong ng mga Duterte, ang mga vlogger, kaya sila po ay lumakas konti, makakonti lang. Sila po ay lumakas makahabayan kasi sila po ay nagtutulungan. Kaya yan po ang lagi ko sinasabi at yan po ang lagi pong sinisigaw na si Ivan dito na kapag meron kayo makita po ng mga pro-admin vlogger, mga BBM vlogger, Marcos vlogger, dapat susuportahan natin. Matulungan po natin ang Marcos admin na ipalaganap po yung mga totoong information.
So dapat makipagbagbakan tayo at dapat araw-araw makipagbagbakan tayo. Sugpuin natin itong mga fake news na mga ibabakalat ng kabilang kampo na mga DDS vlogger nila, mga influencers, kasi yan po ang naggumawa ngayon ng gulo sa taong bayan. Ang kanilang fake news na mga pilabas po ng mga information mga kabayan. Diba? So yan pong ginagawa po ng mga pro-admin vlogger. So sana po suportahan natin at saka palalakasin pa natin ang mga pro-admin vlogger mga kabayan. Okay? So anyways, dito rin po sa dito rin po sa post, sa post rin po ni Joy Makabayan, kasi sabi niya, how to make sure BBM can finish his term. Make sure the people will never reach consensus daw mga kabayan. Ang ibig sabihin, mas dadami pa yung mga supporters nila. Dumadami ba hanggang ngayon mga supporters nila mga kabayan? Dumami ba? Kahit maraming involved na pera, well, dumami lang doon sa rally, sa vigil daw nila mga kabayan. Kasi malaking budget involved doon. Tingnan nyo, ang nagasto ni Maui, 600,000. Tsaka, how much more or magkano ba yung iba rin po ng mga vlogger, ng mga malalaking mga kabayan? Magkano kaya na pera nila or magkano kaya yung mga naibayad nila doon sa mga rally yesta nila during sa EDSA Vigil Rally. Diba? Ang laki pala eh. Kaya pala maraming na mga nagpuntahan doon sa kabilang kampo mga kabayan. Kaya pala maraming mga vlogger na mga pro-admin noon nandun na po sa kabilang kampo nagbaliktaran kasi malaki ang budgetan doon. Diba? Patuloy pa rin pong susuportahan si PBM. Kasi ako po naniniwala po sa kanyang kakayahan mga kabayan. At saka ang tagumpay ng ating Pangulong si PBM, tagumpay natin niyang lahat mga kabayan. Diba? Pero doon kasi sa kabila, either mahagmak man, either maguba man or merong mangyaring masama sa gobyerno natin o sa bansa natin, wala silang pakialam. Ang kanilang pakialam dito, ang kanilang mga inisip dito, kung paano pupunuin ang kanilang bulsa mga kabayan. Diba? Sila ay napaka-selfish na mga tao. Napaka-selfish pa na tao, pabigat pa sa ating bansa. Dumagdag sila sa problema mga kabayan. So dapat mga tao na yan, dapat sila pipitikin, dapat kukurutin, at dapat ilibang at saka kakasuhan rin po mga kabayan. Kasi sila po ay walang ginagawa, kundi gusto po nilang pabasakin po si PBM. Diba? Kitang-kita naman natin kung gaano po kabayad si PBM. Nakita ho natin kung gaano kasipag magtrabaho si PBM. At nakita po natin ang improvement, ang progreso ng ating bansa. Pero yan kasi ay pilit nilang tinatabunan, pilit nilang binablock mga kabayan at ayaw nilang ibabalita yan sa kababayan natin. Bakit? Kasi ang gusto nila, pangit ang imahe ng mga Marcos. Gusto nila pangit or magiging pangit ang imahe ng Pilipinas. So, meron ba silang pamamahal sa Pilipinas? Wala. Ang kanilang inisip na po dito, paano magkakapera at paano gagatasan yung kababayan natin po ng mga OFW at kababayan natin pong nandito sa Pilipinas. So mag-isip-isip po tayo mga kababayan. Okay?